Hi, magandang hapon po muli sa inyo. Yan, okay. Balasahin po natin. I want to use this gold card, no, because this is very special. Okay, pili na po tayo ng 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Samahan po natin itong yan, no? Huwag niyo pong i-skip ang ating kiusap po ako para mas marami po tayo matulungan. Okay? Pili na po tayo ng 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Simulan na po natin. There's hope, no? Love, faith, hope. Maganda po ang nakikita ko sa susunod na mga araw sa buhay mo, no? If you focus on yourself, ang sabi po dito, if you focus on yourself, tanggalin mo daw po ang stress sa buhay mo, no? Alam nyo po, ang number 1 nagkukos ng minsan ng mga sakit-sakit ay ang stress. Kailangan po nating tanggalin, no? I-set aside yung stress po. Focus on yourself. There's hope, oh. Ang dami pong hope. Marami pa pong magagandang pangyayari sa buhay nyo. Oh, ayan, no? There's strength, no? Financial security, strength for you. Marami po akong nakikita na magandang bagay na mangyayari sa inyo sa mga susunod na panahon. Ano? Ikaw po yung tao na mahilig mag-share. Generous ka po. At sa nakikita ko po, minsan po, ikaw po ay, most of the time, ikaw po ay natitake advantage. No? Yun lang po yung disadvantage. Kasi minsan po, hindi na po deserving ng tao. Pero binibigyan mo pa rin po ng pagmamahal, pag-aalaga, pagkalinga. No? Sometimes, you have to be, you have to be very, very careful po, no? Sa mga tao po na iyong kakaharapin sa inyong mga buhay, no? Minsan po napakahirap po kasi na parang lagi na lang kayong natitake advantage, no? Napakahirap po na palagi ka pong natitake advantage, palagi ka pong nasasaktan, and most of the time dahil din po yun sa sariling, hindi naman sa kasi mo po yun, no? Pagmamahal mo po talaga yun, sa kapwa, sa tao, no? Most of the time, ikaw po ang nasasaktan, no? Napakadali po sa kahit sino sa inyo yung magbigay ng pagmamahal, magbigay ng pagmamahal, magbigay po ng suporta, no? Minsan sa mga taong hindi naman po worth it, minsan napakahirap pong magbigay, lalo na po kung ang binibigyan mo po ay ma-excess pride, no? May punishment po siya for having an excess pride, no? Hindi po ganun kadali, no? Pero sa totoo lang po, sa nakikita ko po dito, ay talaga pong meron po ako nakikitang kakaiba, no? Hindi man po niya ipahalata, no? Pero kitang-kita po natin dito, no? Sa totoo lang, kitang-kita po natin dito kung ano po yung nagpapahirap ng kalooban niya. Yun po yung excess pride, sa totoo lang po, no? Kasi napakahirap po para sa isang tao na itago yung kanyang nararamdaman, no? Minsan kahit anong palabas, no, lalabas at lalabas po yung kanyang problema, lalabas at lalabas po yung totoong nararamdaman niya. Kaya lang po, sa totoo lang po, napakatindi po lang ng pride ng taong ito, no? Sa totoo lang po, yung pride po ng taong ito ay hindi po
hindi po siya hindi po siya matatawaran. Yung taas ng pride niya, yung taas ng ego niya, hindi po kakayanin talaga. No, sobrang taas po ng pride niya oh. Kahit ano pong hard work niya, kahit ano pong pagsusumikap niya, it all bounce back to parang malungkot pa rin po siya, no? Lagi po siyang nalulungkot sa mga bagay-bagay. Lagi po, hindi niya po din maintindihan yung kanyang sarili. When it comes to this situation, nahihirapan po siya, sa totoo lang po. Hindi niya po alam kung paano niya lulusutan ang mga bagay-bagay, sa totoo lang po, no? Minsan po mahirap po kasing i-explain, no, kung bakit ganyan po ang nangyayari. Kasi minsan po, pag sobra po yung pride mo sa sarili mo, nahihirapan ka pong mag-move on, lalo na po siya yung may kasalanan sa'yo, nahihirapan po siyang mag-move on. Why? Kasi po, sa totoo lang po, ang tao po na masyadong mataas ang pride, tapos po hindi niya po kinakaya, no, minsan po lumalabas pa rin po sa kanya yung mga ganong pakiramdam, no? Hindi niya po kinakaya most of the time. Parang ang pakiramdam niya po, gi-give up na din po siya, no? Kaya lang po, pinipilit niya pong labanan, pinipilit niya pong itago yung pakiramdam niya, pinipilit niya pong solohin, pero minsan po napakahirap din po kasing solohin, lalo na po, no, kung may greediness. Yan, no, kung may greediness po, talagang mahirap po talaga yung greediness, no? Naging makasarili siya at hindi niya po alam kung ano po ang pakiramdam ngayon, kasi po sa sobra po niyang naging makasarili, kahit po siya ay hindi na rin po niya maintindihan yung sarili niya, no? Kaya sinasabi ko nga po, pagka ganyan, dapat po ang dali-dali lang naman po ng solusyon niya. Sa totoo lang po, napakadali po ng solusyon niya. Wala pong masamang ibaba ang pride. Wala pong masamang ibaba, no, yung sarili, no, para po sa ikakatahimik, no. Hindi po masamang ibaba yan. Kasi minsan po yan po ang nagpapahirap sa kanya. And most of the time, siya po din ang apektado, no. Akala niya po ganun-ganun lang, pero sa totoo lang po, napakahirap po ng mga bagay na yan na nagpapahirap po lalo sa kanya. Dahil sa totoo lang po, ayan po, oh, panay po siya, anger, argument. Knight of Wands is all about anger and argument, no? Sarili niya po yung kalaban niya. Bakit? Bakit sarili niya kalaban niya? Kasi po, hindi po siya natatahimik, no? Hindi niya po alam kung ano po yung mga susunod niyang hakbang, ano na naman yung gagawin niya para ma-ruin or ma-divert yung attention niya, no? Kasi sa totoo lang po, nahihirapan din po siya sa sarili niya. Hindi niya po alam most of the time, ano ba yung nagpapahirap sa kanya? Ano ba yung pwede niyang magawa, no? Para daw po mailipat, ma-divert, no? Kasi po, sa totoo lang po, wala po siyang direction, no? Lack of direction talaga. At sa totoo lang, gusto niya following his heart, no? Isa lang, yan po ang kailangan niyang gawin, is to follow his heart, no? Kailangan niya pong i-follow yung puso niya, kung ano yung gusto niyang gawin. Huwag na po niyang daanin sa pride. Huwag na po niyang daanin sana sa ego, no? Kasi siya po ang nahihirapan, hindi po madali, no? Following his heart, kailangan po talagang malaman niya ano po ba ang gusto niya, no? It's all about hard work and responsibility. Yan po yung Knight of Pentacles is all about responsibility and hard work, no? Kahit ano pong hard work niya,
Kung hindi niya ipa-follow yung puso niya, mahihirapan at mahihirapan po siya. Lagi po siyang may failure and defeat, no? Hindi niya po alam, lagi po siyang may failure, may pakiramdam niya po lagi siyang talo kasi hanggang hindi niya po inaayos yung sarili niya, no, wala pong mangyayari. Lagi po siyang may confusion, no? Lagi po siyang may confusion, confused po lagi siya. Hindi niya po maayos-ayos ang kanyang sarili and talaga pong lagi pong magulo ang kanyang isipan, no, o ang kanyang kaisipan. Hanggang hindi niya po inaayos ang kanyang sarili at ang kanyang pride, hanggang hindi niya po ibinababa, lagi po yung immaturity, rudeness, yan po ang the hermit in reverse. Lagi siyang immature, hindi niya ayusin ang sarili niya, rudeness, naging rude talaga siya sa end of relationship nyo, no? Kaya ang sinasabi ko po dito, sana po ay hindi niya na po maranasan lahat yan, kung ibababa niya lang po sana yung kanyang pride, no? Self-victimization po talaga ang nangyayari dito, no? Parang tinatrap niya po yung sarili niya, no? Sa nakikita ko po dito, napakadali kasing solusyonan talaga po ng problema niya, pero siya po ang nagpapahirap dito, no? Hindi niya po ma-let go totally yung kanyang sarili, hindi siya maka-move on, hindi siya alis sa trap ng sarili niya po, no? Sana po, no, kung siya po ay dapat i-free niya po yung sarili niya, magkaroon po siya ng self-acceptance, freedom and acceptance, self-acceptance. Tanggalin niya na po yung kanyang pride and ego, no? Kailangan niya na pong kailangan niya pong mag-move on, kailangan niya pong ibaba yung kanyang pride, kasi hanggang nandyan po yung kanyang pride, hindi po yan mawawala sa sarili niya. Ang taas ng ego niya ay magdadala po sa kanya pabagsak, no? Babagsak at babagsak po siya hanggang hindi niya po tinatanggap yung kanyang kamalian. Hanggang hindi niya po tinatanggap, mawawalan po siya ng direksyon, no? Lack of direction and diversion. Lagi niya lang pong idadivert, no? Sa totoo lang po, wala pong mangyayari sa buhay niya kung hindi po ang mag-divert, no? Mahirap po yan, no? Kasi wala po siyang gagawin kung hindi ganyan at ganyan. Lagi niya pong dadanasin yung ganyang kabigat na problema. Lagi niya pong susolusyonan lang sa maling solusyon, ano? Ang mahirap po kasi, parang ang isang pagkakamali po ay hindi po maitatama ng isa pa pong pagkakamali pa, no? Kaya sinasabi ko po sa inyo, sana po ay isa lang ang solusyon niya. Ibaba niya po ang too much pride, ibaba niya po ang kanyang takot ng rejection, itakot po na baka walang mangyari pag binaba niya po ang kanyang sarili, at hanggang hindi niya po tinatanggap yan, no? Hanggang hindi niya po tinatanggap ang lahat ng mali sa kanya, wala pong mangyayari, no? Talaga pong babagsak at babagsak lang po siya sa kawalan, no? Magkakaroon lang po siya ng mga frustration sa buhay, samantalang ikaw po ay papanik ng papanik, no? Hindi po yan maganda, kasi habang ikaw po ay papanik ng papanik, siya po ay magkakaroon ng financial struggles, instability, unstable po ang kanyang magiging mga relationships, and unstable po yung magiging finances po niya, no? Yan, no? Lagi pong in reverse siya, no? Sana po ay magising na po ito sa katotohanan habang siya po ay binibigyan, no? Yung mga pangarap niya po sa buhay ay palayo imbis na palapit, no? Hindi niya po yan kumbaga gusto niya man pong hawakan lahat ng blessings, rewards and everything, pero nabe-burned out and overstress po siya sa lahat po ng, ayan, sa lahat po ng
nangyayari sa buhay niya ngayon. Magaling lang po itong magtago, no? Pero sa totoo lang, sabihin ko po sa inyo, magaling lang siyang magtago. Totoo lang po. Bigat na siya. And for those of you po who would like to have a private reading with me, you can message me po at Lady Lee Elena. That's Ladyly Elena. Nasa dulo po yan ng ating video. Diyan nyo lang po ako makokontak. That's my only official and legit FB account, no? And for those of you who would like to give me a super thanks, I would really appreciate that and love that from the bottom of my heart. Maraming salamat po sa inyong lahat sa lagi pong panonood. Sana po ay wag na po kayo mag-skip ng ads. Tulong nyo na po yan sa ating channel. Maraming salamat po. Ikalat nyo po ang ating channel sa lahat po ng may problema, no? Para po malay nyo po, isa po sila sa matulungan natin at makatulong din po kayo na gumaan po ang pakiramdam nila parang kayo. So maraming salamat po sa inyo, and ang lagi ko pong bilin, I love you all from the bottom of my heart. Mahal na mahal ko po kayo, at sana po ay wag po kayong malungkot. Just live one day at a time, no? Sana po ay gumising kayo at matulog na doing 3 things to make yourself happy for today. Tanggalin niyo po ang stress sa inyong sarili, at laban lang po tayo sa buhay, okay? At ang sinasabi ko nga po lagi sa inyo is that life is so short. Really, life is too short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and heartaches na binigay sa inyo ng kahapon. Just surrender everything to the divine universe. Just let go and let God write your life and love story. I will be back for another set of reading. Huwag po kayong malungkot. Maraming salamat po. I love you all and God bless you. Love you. Magandang gabi po ulit sa inyong lahat. Ako po ay muling nagpapaalala sa inyo na mayroon pong lumalabas sa FB at Messenger account na fake account po, no, nang hihingi po ng $25 through PayPal, at hindi po yan totoo. Huwag po kayong maniwala dyan. At pag sinabi mo po na gusto ko pong marinig ang boses nyo or makita kayo, ang sasabihin po ay magbibigay kami ng link. Buksan mo yan at pagkatapos ay makikita mo ako. Huwag po kayong maniniwala dahil yan po ay hindi totoo. Yan po ay isang malaking scam na pag binuksan nyo po ay makahack po lahat sa inyo. Mahahack po ang inyong mga personal details. Lahat ay mahahack. Ako po ay nalulungkot na ito po ay nangyari, ngunit sa talagang may mga tao pong masasama at may mga tao po talagang hindi makatiis na hindi gumawa ng masama sa ibang tao. Pero maging aware po sana kayo. Tulungan niyo po ako. I-report po natin yung fake na yan at sa FB para siya po ay mawala na at wala na po siyang mabiktima pa, no? Nandyan po lahat ng details at maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat at mag-iingat po kayo.